Sa ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tila mas naging maayos ang daloy ng mga sasakyan at motorsiklo sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kumpara sa dating karaniwang buhol-buhol na trapiko. Sa gitna yan ng ikalawang araw na pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy kung saan kabilang sa paglabag ang hindi tamang pag-alis sa itinakdang linya sa kalsada. Pero pansin ng ilang rider, tila natagalan sila sa biyahe dahil nagkukumpulan umano ang mga motorsiklo sa iisang linya. Nakatutok si Joseph Moro. Sa Commonwealth Avenue, Quezon City, kung saan karaniwang labo-labo ang mga sasakyan, biglang tila naging masunurin ang mga motorista. Ang mga motorsiklo walang lumalabas sa kanilang linya. Ikalawang araw ngayon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP na ipinatutupad ng MMDA sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Sa ilalim ng NCAP, CCTV camera ang panghuli tulad ng camera na ito na naka-install sa Commonwealth. Sa talas nito, walang lusot ang mga pasaway. Ayon sa mga rider, okay lamang na may NCAP pero yun nga lamang. Sa traffic, bagal po yung usad ng daloy sa motorcycle lane. Nagkukumpul-kumpul lahat. Malapit lang yung pupuntahan mo, tumatagal ka rin ng oras. Parang pila kayo. Kasi para kami pumipila. Kung mangangahas na lumabas sa linya at makukunan ng CCTV, 1,000 pesos ang multa sa first offense dahil disregarding traffic sign ito. Dagdag 100 piso kung nakatsinelas at 1,500 pesos kung walang helmet. Makikita natin na pag may nakatutok na CCTVs, marami nag-iingat at sumusunod sa batas trapiko. Kaya palang sumunod ng ating mga kababayan na motorista pag meron pong nakatingin na hindi po namin kaya mano-manong gawin. Kung sisilong sa mga underpass, obstruction itong maituturing na may multang 1,000 piso rin. Meron din mga pribadong sasakyan na pumapasok sa motorcycle lane. Sabi ni MMDA Chairman Romando Artes, okay lamang tumapak ng bahagya kung halimbawa ay tatawid sa U-turn pero bawal na magbabad. 1,000 piso rin ang multa para rito. Umaasa ang MMDA na makatutulong sa pagbawas ng trapiko ang NCAP lalo pa na sumusunod na sa kanilang lane ang mga motorista. Kahapon, nasa mahigit 800 ang nahuling violator ng NCAP kumpara sa average na 3,000 huli nung hindi pa ito ipinatutupad. Hanggang kaninang alas 12 ng tanghali, nasa mahigit 300 ang nakunan ng CCTV. Nagbabala naman ang MMDA laban sa isang munong link kung saan pwede mong malaman kung may violation ka. Sa susunod na linggo, ilulunsad ng MMDA ang text alert at website para mas mabilis na maabisuhan ang mga motorista ng kanilang mga paglabag. Pero hanggat wala ang mga ito ay padadala sa pamamagitan ng field post ang notice of violation. Kung gustong i-contest ang huli, pwedeng gawin ito sa pamamagitan ng QR code at hindi na kailangang pumunta sa MMDA. Pwede rin nilang hingin yung actual CCTV footage ng violation. So the resolution of the contest can happen online. Pwede tayo mag-back and forth. Yes, online lahat. Pwedeng magbayad sa bangko o personal sa MMDA pero inaayos na rin na pwedeng magbayad sa mga mobile wallets. Naghain naman ang party list group na one rider party list ng resolusyon sa Kamara para pansamantala munang ipagpaliban ang pagpapatupad ng NCAP. Gusto nitong usisain ng NCAP at imbestigahan ang kahandaan ng MMDA na ipatupad ito. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Wala nang umanong atrasa ng paghahabla ng mga kaanak ng dalawang nasawi sa trahedya sa NAIA. Sa gitna yan ng paghain ng not guilty plea ng nakabanggang driver ng SUV at paghingi ng tawad ng pamilya ng mga biktima. Nakatutok si Oscar Oeda. Nasasaktan lang ako na makita siya. Kasi kung hindi dahil sa kanya, nandito pa sana yung anak ko. Hindi sana ako ganito. Buo sana yung pamilya namin. Mahal ko yung anak ko. Alagang-alaga ko yung anak ko. Sa isang iglapig
Ganon. Tapos, ganon lang yung mangyayari. Napahagulgol na lang si Cynthia Masungsong nang maghain ng not guilty plea sa arraignment ng Pasay RTC kanina ang SUV driver na nakadisgrasya sa NAIA Terminal 1 nitong May 4. Si Cynthia, ang ina ng 4 na taong gulang na si Malia Cates, isa sa 2 nasawi sa nangyaring trahedya. Hindi ko matatanggap. Lalaban kami hanggang dulo. Paglalaban ko yung anak ko, paglalaban namin yung anak ko, hanggang dulo, lalaban kami. Matapos ang arraignment, inirefer ang kaso sa Philippine Mediation Center. Dito umano sinusubukang ayusin ang kaso sa pamamagitan ng pag-uusap ng magkabilang panig. Pero tila buo na ang pasya ng mga kaanak ng biktima. Hindi kami makapag-areglo. Tuloy-tuloy ang aming kaso. Masakit talaga kami na wala rin. Kahit sa gitna umuno ng pagdinig, ay panay ang hingi sa kanila ng tawad ng nasabing driver. Hindi ko kinakausap panay nung nandoon kami, panay hingi ng pasensya Hindi ko pinapansin. Umiiyak pa. Panay hingi niya ng pasensya. Pasensya daw, hindi na ginusto. Naiyak, wala naman luha. Alam mo, hindi mo sisirang Hindi kami makapag-areglo. Hindi sa mga patawad. Nagmamadali namang lumabas ng mediation center ang SUV driver na di na nagpaunlak ng interview sa mga miyembro ng media. Naharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide, multiple physical injuries, and damage to property. Bukod pa dyan, ang civil action na balak ding ihain laban sa kanya sa tulong ng DMW. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok, 24 oras. Maghapong binuntutan at ni-radio challenge pa ng 2 barko ng China Coast Guard ang barko ng Pilipinas, lulan ang civil mission na nagsagawa ng sea concert for peace and solidarity sa Pag-asa Island. Nakatutok live si Bam Alegre. Bam! Vicky, nagpapatuloy ang ating paglalayag sa West Philippine Sea papuntang Pag-asa Island para sa isang civil mission na gagamit ng musika at sining. Pero maaga pa lang sa biyahe, nagparamdam na ng kanilang presensya ang Chinese Coast Guard. 6 na oras pa lang na bumibiyahe ang private training ship na MV Kapitan Felix Oca. Nang sumulpot ang 2 barko ng CCG pasado alas 8 ng umaga. Hindi dumikit ang mga ito, pero nakasunod lang sila sa MV Kapitan Felix Oca. Maya-maya pa, nagpadala na ng radio challenge ang barko ng China. This is China Coast Guard 3006. You have entered sea area under the jurisdiction of the People's Republic China. Lula ng barko ang civil mission na atin ito coalition na magsasagawa ng Sea Concert for Peace and Solidarity sa Pag-asa Island. Ito ang radar ng ating barko. Makikita ninyo sa gitna. Yan ang ating training ship at napapalibutan tayo ng 2 barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Melchora Aquino at BRP Malapascua. 4.2 nautical miles ang layo sa atin. Nandyan ang Chinese Coast Guard Vessel 3306 at may kasamahan pa yan, 4.8 nautical miles ang layo sa atin, ang Chinese Coast Guard Vessel 21549. Nakabuntot lang sila sa atin, sumusunod sa kung saan man tayo pumupunta na parang mga anino. Malagi po nang nakabuntot yung mga Chinese Coast Guard dito kasi inaangkin po nila itong lugar po na kahit sa atin po ito. The pattern of aggression of the Chinese Coast Guard and the Maritime Militia happens after a maritime cooperative activity. Each time there's an MCA, there is a change in their behavior. But after the MCA, they resume their coercive and aggressive actions. That has been the pattern of aggression by the Chinese Coast Guard and the Maritime Militia. We do not speculate, but we are prepared to respond to any eventuality. Hanggang kaninang alas 3 ng hapon, nakabuntot pa rin ang China Coast Guard ships. Nakabantay naman sa MV Kapitan Felix Oca ang BRP Melchora Aquino at BRP Malapascua ng Philippine Coast Guard. Nasinita ang mga barko ng China kung bakit sila nagpapatrolya sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Melchora Aquino. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrol.
Bago umalis ng El Nido, Palawan kaninang madaling araw, nagsagawa ng send-off concert ang Atin Ito Coalition sa gitna ng karagatan. Ilan sa mga tumugtog, sina Noel Cabangon at si Ebe Dancel. Nag-imbita ang civil mission ng mga mangingisda mula El Nido, Palawan para manood ng concert. Mahalaga sa mga mangingisda na may ganitong mga inisyatibo na nakikipaglaban sa mga karapatan ng mga kilos sa Exclusive Economic Zone o EEZ nang walang pangamba o takot. Walang takot sa mga mangingisda para sa amin. Ayan dyan talaga. Dahil binubumba. Meron naman pong mahilo. Kung medyo kaya kung mari lang sana yung barko or medyo maging tumagilid yung barko, maayos yung pagkuka ng dalawang bansa. Vicky, sa mga oras na ito, magdidilim, nandito pa rin yung Chinese Coast Guard vessel. Merong isa sa ating kanan at meron din sa kaliwa. Dito naman sa barko, yung Atin Ito Coalition ay nagsagawa ng historical discussion tungkol sa West Philippine Sea. At nagkaroon na rin ng cultural music exchange yung mga kinatawan ng iba't ibang bansa na nandito, tulad ng Indonesia at Malaysia. Live mula rito sa West Philippine Sea para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. Nasa kote sa loob ng isang motel, ang lalaking na-blackmail umano sa dati niyang kasintahan na ipapakalat ang pribado nilang video. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Pagbukas ng pinto ng motel room, agad itong pinasok ng mga ahente ng NBI. Nang mapasok ang kwarto, diretsong pinusasan ang kanilang pinakapakay. May karapatan kang hindi magsalita kung ano man ang iyong sasabihin ay pwedeng gamitin sa iyo sa Korte ng Pilipinas. Ayon sa NBI, dating magkarelasyon ang complainant at suspect. Pero nang makipaghiwalay ang biktima sa suspect noong nakarang taon, sinimulan na raw ng suspect ang pananakot para siya'y mapilitang makipagtalik. Base din sa sinasabi nitong subject natin ay may mga sex videos sila. At ito ay ang kanyang ipinapanakot dito sa dati niyang kasintahan dito sa ating complainant na isisiwalat sa kanyang mga kamag-anak at sa kanyang mga mahal sa buhay at mga kaibigan sa trabaho. Kung kaya't napilitan nga itong ating complainant victim. Gumagamit po itong ating subject ng iba-ibang cellphone or SIM cards at pagka nakikita sila ay maunang pumapasok at nag-check-in itong lalaki, pinasusunod na lamang ang biktima. Sinisikap pa rin namin kunan ng pahayag ang suspect na nakakulong sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. Pinakasuhan ng ating direktor ang nahuling subject para sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act, grave coercion, grave threats, at acts of lasciviousness. Kinasuhan din natin siya sa paglabag sa Republic Act 8353 or rape. Paalala ng NBI, mag-iingat tayo sa pagkuha ng mga masiselang video ng pagtatalik dahil maaaring gamitin ito sa atin, kagaya ng kasong ito, upang ipanakot sa atin in the future. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nabulabog ang ilang residente sa biglang paglitaw ng isang babae mula sa loob ng drainage sa kalsada sa Makati. Ano kayang ginagawa niya roon? Nakatutok si Mark Salazar. Sino ba naman ang hindi magugulat kung biglang may ulong lilitaw at maya-maya'y buong katawan ng lalabas mula sa road drainage sa napakabising kanto ng Rufino at Adelantado Street sa Legazpi Village, Makati. Sabi ng uploader ng pictures, paglabas ng babae sa road drainage, nagtatakbo ito matapos habulin ng ilang security personnel. Hindi malinaw kung ano ang ginawa ng babae sa loob ng drainage. Kanina, tiniktik ng autoridad ang drainage para mas masilip ang loob ng drainage na pinanggalingan ng babae. Masikip ang espasyo sa loob. May concrete culvert na daluyan ng tubig pero masyadong makipot para gapangan ng babae papunta sa kung saan mang parte ng drainage system. Nilagyan na ng steel railing ang drainage para hindi na mabalikan ng babae. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang Makati Police at ang MASEA o Makati Central Estate Association pero walang nagpaunlak ng panayam.
Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Malayang paglalayag at kalakalan, maging ang pagtugon sa climate change ang ilan sa mga binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos nang makipagpulong siya sa mga miyembro ng ASEAN at pinakamayayamang bansa sa Middle East. Nakatutok si Ivan Mayrina. Malayang kalakalan na nakasalalay sa malayang paglalayag. Yan ang binigyan diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang intervention sa ikalawang ASEAN Gulf Cooperation Council o ASEAN GCC Summit. Ito ang pagpupulong ng 10 member states ng ASEAN at ng pinakamayayamang Arab countries, ang Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain at Oman. The South China Sea and the Arabian Sea cover vital sea lanes that serve as lifelines to regional and international commerce in both our regions. As such, it is necessary to provide the freedom of navigation to guarantee unimpeded commerce and to protect the marine environment through compliance with established international law, specifically UNCLOS. Ang pahayag na ito ng Pangulo sa gitna ng patuloy na pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas kahit pa sa loob ng sarili nitong exclusive economic zone. Sa parehong talumpati, nagpahayag ng pagkabahala ang Pangulo sa nagpapatuloy ng military operations ng Israel sa Gaza Strip na nagdudulot anya ng patuloy na pagkamatay ng mga sibilyan kabilang mga kababaihan at mga bata. The Philippines calls upon all parties to adhere to their obligations under international law, with particular emphasis on the protection of civilians, especially women and children, and the facilitation of humanitarian assistance to all those who are in need. Sa usapin naman ng climate change, nanawagan ng Pangulo sa GCC na mayayamang bansa dahil sa kanilang oil and gas reserves para sa kontribusyon sa Loss and Damage Fund na tutulong sa mga bansang tulad ng Pilipinas na tugunan ang banta ng nagbabagong klima. Pilipinas ang host ng Loss and Damage Fund bilang isa sa mga pinakaapektado ng epekto ng climate change. Country coordinator din ng Pilipinas para sa ASEAN-GCC relations. Pero higit na mahalaga para sa bansa ang ugnayan nito sa GCC dahil sa kabuang 2 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa mga bansa roon. Inaabangan naman ang kahinatnan ng kauna-unahang ASEAN-GCC China Summit na naganap ngayong hapon. Samantala, magandang balita naman daw para sa Pilipinas ang $400 million na handang ilaan ng Asian Development Bank para sa development projects ng Pilipinas na inanunsyo sa pulong ng BIMP IAGA o Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asia Growth Area. Ang ADB tuloy-tuloy ang commitment. The ADB has been helping us, helped us craft the BIMP IAGA Vision 2025 and has continued to work with the Mindanao Development Authority to craft and come up with the vision for 2035. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Lubhang nasugatan ang isang construction worker na naaya lang umano sa inuman sa Rizal Province. Pinagtulungan at pinagtataga kasi siya matapos magkapikunan ng manghisya ng sukli. Nakatutok si EJ Gomez. Ayan po ang nangyari sa kamay niya. Nakailang opera po yan. Dahil muntik na pong maputol ang kanyang mga kamay at daliri. Nabalot ng benda at tadtad ng mga tahi ang iba't ibang parte ng katawan ng 23 anyos na lalaking yan na magtatatlong linggo nang nakakonfine sa ospital. Walang habas siyang pinagtataga ng kanyang kaibigang kasama niya sa inuman noong May 9 sa Barangay San Isidro, Taytay, Rizal. Base sa pahayag ng biktima sa kanyang live-in partner, pauwi na sila galing sa isang birthday party nang madaanan nilang nag-iinuman ang dating elementary classmates ng biktima. Niyaya raw silang mag-inom. Sumama raw ang biktima na nag-abot pa raw ng 1,000 piso sa grupo para ipambili ng alak at pulutan. Nung hinahanap po niya yung sukles, sinabi po nung dati niyang classmate na 100 lang daw po yung binigay niya, hindi daw po 1,000. Pero nakabili po sila ng mamahalin na brand ng alak. Tapos may chichirya. Sinabi po nung partner ko na ini-scam mo na yata ako ano yung 1,000 yun Napikon at nagwala raw ang 4 na lalaking nag-iinuman. Nakainom na po kasi sila tapos bigla na po kumuha dun sa may pinag-iinuman namin ng tapat ng bahay na kumuha na po ng itak. Tapos doon na po siya, tinabihan siya, kinuha yung si itak, doon na po siya pinagtataga, inuna pong tagain yung sa may batok po niya. Ang suspect na nanaga,
tinulungan daw ng 3 lalaking kainuman niya. Ayon sa barangay, may malay pa ang biktima nang dumating sila sa pinangyarihan ng krimen. Nadat na namin yung biktima, nakaupo na, punong-puno na siya ng dugo niya. Meron siyang taga sa leeg, sa ulo, sa kamay, sa braso, no, at saka sa paa. Wala naman po kaming inabot na tao na yung tumaga, wala na po doon. Kahit po yung ginamit na patalim, ay wala na rin po kaming inabutan doon. 3 beses daw na inoperahan ang kamay ng biktima na nagtatrabaho bilang isang construction worker. Nagsampa na ng reklamo ang kampo ng biktima laban sa mga sospek sa barangay at pulisya. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Gayon din ang pagtunton sa mga sospek. Doon sa lumaga mismo sa aking partner, sana makonsensya ka, sumuko ka na. Panagutan mo naman yung ginawa mo sa kalibin ko, sa partner ko. Grabe yung paghihirap niya. Lalo-lalo na yung kamay, Diyos ko, muntik nang maputol. Kami naman po dito sa barangay ay laging nakikipag-coordinate dito sa ating PNP. Handa po nating bigyan ng katarungan yung nangyari sa biktima. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Tila lumilinaw na kung paanong nakaalis ng bansa noong nakaraang taon si dating presidential spokesperson Harry Roque kahit inisyon siya ng Immigration Lookout Bulletin. Base sa inilahad na impormasyon ng Justice Department, dumaan umano si Roque sa backdoor exit ng bansa. Ang tugon ni Roque sa pagtutok ni Salima Refran. Sa gitna ng paghahain ng reklamong human trafficking dahil sa pagkakaugnay umano niya sa scam hub sa Porac, Pampanga, tahimik na nakalabas ng bansa noong 1 taon ang dating tagapagsalita ng Duterte administration na si Attorney Harry Roque. Palaisipan noon kung paano nakaalis si Roque na hindi namamataan ng mga otoridad kahit pa may inisyong Immigration Lookout Bulletin Order laban sa kanya. Nasa inspeksyon ng immigration area ng NAIA kanina si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Anya, nag-backdoor exit si Roque nang nakalis ito ng bansa. Sa tawi-tawi dumaan yan. Ako sir, saan siya nagpunta? Malamang nagbangka o nag-speedboat papuntang Malaysia via Sipadan and Sabah. Nakumpirma na lamang ang lokasyon ni Roque nang maghain na ng counter-affidavit sa Konsulado ng Pilipinas sa Abu Dhabi, United Arab Emirates noong 1 taon. Sunod na siyang namataan nang maaresto na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, sa the Netherlands, kung saan meron siyang asylum application ngayon. May warrant of arrest si Roque ngayon para sa non-bailable na kasong qualified human trafficking, bunsod ng ni-raid na scam hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Sabi ni Remulla, pinapakansela na nila ang 2 hanggang 3 passports na hawak umano ni Roque. Parehong regular passport. Di bali sana, kung official pa rin siya, meron siyang diplomatic tsaka meron siyang regular. Ang alam namin, meron siyang 2 regular. At least 2. Same name, sir? Same name. Very similar. Or maybe a difference in baka middle initial o kaya second name niya, hindi natin alam. Papahalukay namin yan. Kasi hindi dapat ginagawa yan. Sa isang pahayag, tinawag naman ni Roque na fake news ang sinasabi ng Administrasyong Marcos na meron siyang multiple passports. May isa raw siyang ginagamit na regular passport dahil puno na ang nauna niyang pasaporte. Kanselado na raw ito habang ang kanyang kasalukuyang passport hawak na ng Dutch authorities bilang bahagi ng kanyang asylum process. Hindi na rin daw niya ginagamit ang kanyang diplomatic passport dahil matagal na raw siyang wala sa gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Walang takas matapos manmanan ng 1 buwan ng mga operatiba ang 3 sangkot umano sa pagbebenta ng mga armas. Ang isa sa mga nahuli, miyembro ng media. Nakatutok si June Veneracion. Tabi! Hoy! Tapa! Mabilisan at kalkulado ang galaw ng mga pulis dahil armado at mapanganib daw ang kanilang mga target. Lapada! 3 hininalang gun runner ang arestado sa entrapment operation ng District Special Operations Unit ng Southern Police District sa Makati kagabi.
May lisensya pa rin mo? Oo, sa anak yan. May lisensya? Yes. NBI ka ba? Isang buwan minanmanan ang mga sospek bago ikinasa ang operasyon. Barila. Loaded pa. Nakuha sa kanila ang 3 bagong-bagong Armalite rifle na kanila raw ibinebenta ng mahigit 100,000 pesos kada isa. Parang talagang talagang may contact silang manufacturer or what. Kasi kung titing importer or we cannot discount the possibilities na ganun nga po. Nahulihan din sila ng mga gamit nilang short firearm at napakaraming bala. May mga gun license at registration silang dala pero inaalam pa kung lihitimo ang mga ito. May gun ban pa rin po tayo na umiiral sa buong Pilipinas dahil sa katatapos ng halalan. Illegal pa rin po ang pagdadala or possession ng mga firearms. Ito yung 2 sasakyan na gamit ng mga suspect nang sila'y ma-entrap ng mga pulis. Kapansin-pansin na itong isang sasakyan ay merong press sticker sa windshield. Nang imbestigahan ng mga pulis, ang isa pala sa mga suspect na kanilang naaresto ay miyembro ng media. Tabloid reporter daw ang suspect. Sabi ng PNP, hindi malayong nagamit niyang media ID para makalusot sa mga checkpoint sa mga dati nilang transaksyon. Marami kang kilalang mga member ng kapulisan natin, so most likely ginagamit niya sa kanyang mga transactions. Ang isa pang suspect, kamag-anak daw ng tumakbong konsyal sa Makati. Sasampahan sila ng reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, kaugnay ng COMELEC gun ban. Seryoso po itong binibintang sa inyo? Gun running? Sa korte na lang po kami masasalita. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Lumabas sa isinagawang survey ng Pulse Asia nitong Mayo na 50% na kanilang respondents ang hindi sang-ayon sa paghahain ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Mahigit kalahati rin sa kanila ang hindi sang-ayon sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang paliwanag ng presidente ng Pulse Asia Research sa naging resulta sa pagtutok ni Maki Pulido. Mula May 6 to 9, tinanong ng Pulse Asia ang 1,200 na rehistradong botante. Sang-ayon ka ba o hindi sa pag-file ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte? Sa kabuuan, 50% ang nagsabing hindi sila sang-ayon, 28% ang sang-ayon, 21% ang hindi masabi kung pabor sila o hindi. Tingin ni Ronald Holmes, presidente ng Pulse Asia, maaring ito ay dahil hindi pa nagsisimula ang impeachment trial kaya't nawala sa balita ang mga alegasyon laban kay VP Sara. Nung nag-iimbestiga raw ang Kamara, bumaba ang approval at trust rating ni VP Sara noong September at December 2024. Nawala sa balita, kumbaga, yung mga akusasyon tungkol sa maling paggamit ng confidential fund, yung kanya pag-threaten sa presidente. Maaari pa raw itong magbago, sabi ni Holmes. Depende na sa mga lalabas na ebidensya sa impeachment trial. Halimbawa, nung impeachment trial daw ni dating Chief Justice Renato Corona, noong umpisa, kaunti lang ang naniniwala na may sapat na ebidensya, pero tumaas nang gumulong na ang impeachment trial. Magbabago yung opinion na yan, depende doon sa paglilitis. Hindi pa nagsisimula. Sabi ni ML Party List Representative-elect Laila De Lima, malalaman lang ang tunay na puso ng bayan kung naipresenta na ang mga ebidensya sa paggulong ng impeachment trial. Sina De Lima at Akbayan Representative-elect Chel Jokno ang papalit sa 2 House prosecutors na hindi na makakabalik sa 20th Congress. Lalo nga namin gagawing seryoso yung aming trabaho. Kasi nga, ang nakikita namin na kailangan talaga makumbinsi yung publiko. Sa nasabing survey, tinanong din ng mga respondents, sang-ayon ka ba o hindi sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para harapin ang mga kaso kaugnay sa extrajudicial killings nung siya ay mayor ng Davao at Pangulo ng bansa. Sa kabuuan, 58% ang hindi sang-ayon habang 26% ang sang-ayon. Pero sabi ni Holmes, maaari daw kasing dahil ito sa kumalat na mga maling impormasyon ng arestuhin ng dating Pangulo. Ang pagpapalabas ng mga Duterte sa pag-aresto na yun ay illegal at malawakan yung ganung uri ng impormasyon o disinformasyon na nakikita natin sa iba't ibang social media platforms. Kahit daw ito maaaring magbago kung matuloy ang paglilitis sa The Hague at makitang patas ang International Criminal Court. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Gagawin ng 1 buwan ang dry run para sa odd-even scheme sa EDSA na ipatutupad simula sa June 16.
Iba pa po yan doon sa umiiral na number coding scheme sa ilang kalsada sa Metro Manila. Tinutukan niya ni Joseph Moro. Nung inanunsyo kahapon ng MMDA ang odd-even scheme sa EDSA simula June 16 habang ginagawa ang EDSA rebuild, marami ang napakamot ng ulo na halos hindi na nila magagamit ang kanilang mga sasakyan. Bukod kasi sa number coding scheme na umiiral ngayon, may odd-even scheme pa. Pero paglilinaw ng MMDA, hindi magkapatong yan. Ang odd-even scheme sa EDSA, ang number coding scheme sa ibang kalye sa Metro Manila. Ang beses na lang nila magagamit yung sasakyan nila sa EDSA. Correct. Ganon. Hindi po ganon. Hindi siya on top. It will replace. So sa EDSA, ang magro-rule na dyan ay yung odd-even. Okay. All other roads, yung regular na number coding. Yung mga tatawid lang ng EDSA, hindi babaybay. Like kunyari, Ortigas. Pupunta ka sa kabilang side. Tatawid ka na EDSA. Hindi yun violation. Kaya ang mga plate number halimbawa na nagtatapos sa 7, bawal ito tuwing Huwebes sa ibang daan sa ilalim ng number coding scheme. Sa odd-even scheme, Lunes, Miyerkules at Biyernes lamang siya bawal sa EDSA. Hindi hassle, depende kasi mas maganda nga yun para lumuwag ang EDSA. Nagiging parking na Ayon sa MMDA, sa halip na isang linggo lamang yung dry run ng odd-even scheme sa EDSA, ginawa na nila itong isang buwan simula sa June 16. Ang ibig sabihin, sisitahin, papadalhan pa rin kayo ng notice of violation pero hindi nyo kailangang magbayad ng multa. Ito raw ay ginagawa nila para masabayan na rin yung paglilibre ng toll fee sa ilang bahagi ng Skyway. Para rin makakalap ng datos ang MMDA kung kayang maglagay ng window hour sa halip na 24 oras ang odd-even scheme sa EDSA. Pag nakita po namin na by 10 o'clock, pwede nang lumuluag na pwede tayong mag-window ng between 10 to 5, 10 p.m. to 5 a.m. Bukod sa mga electric at hybrid cars, TNVS o Transport Network Vehicle Service, exempted din ang mga motorsiklo, mapa-ride-hailing service o pribado. Inilabas na ng MMDA ang ilang rerouting scheme nila sa mga mapipilitang umiwas sa EDSA. Halimbawa, sa mga aakyat ng Skyway para iwas EDSA, may mga entry at exit points sa Quezon Avenue at E. Rodriguez sa Quezon City, Plaza Azul at Nagtahan sa Maynila, Magallanes at Sania Express para pumunta sa Airport, Coastal Road, Seaside Boulevard at Macapagal Boulevard. Sa pagdinig sa Senado kanina, pinaplansya na ng DOTR at ng San Miguel Corporation na nagpapatakbo ng Skyway kung paano ang gagawing libre na toll fee. Pwede raw na palawigin ang concession agreement para hindi na magbayad ang gobyerno sa ililibreng toll fee sa loob ng 2 taon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Fun and sayawan in one ang hatid ni Pokwang sa isang comedy show bago ang inaabangang pagsalang niya bilang hurado sa Stars on the Floor. Sobrang nahawa na nga raw siya sa energy ng co-judges, lalo kay kapuso royalty Marian Rivera na dancing is life. Makichika kay Nelson Canlas. Star-studded ang Dance Authority panel para sa Stars on the Floor with no less than primetime queen Marian Rivera, star comedian of the dance floor Pokwang, at dance trend master coach Jay na choreographer ng SB19. Ikinuwento ni Marian sa GMA Integrated News interviews na bahagi na talaga ng buhay niya ang pagsasayaw. Of course, nagsasayaw ka sa TikTok, pero sobrang ikila. Well, ano ko naman, hindi mawawala sa daloy ng dugo ko ang pagsasayaw dahil number 1 love ko yan talaga, ang dancing. So tingin mo kung hindi ka naging artista, naging dancer? Hindi, teacher. Layo. Teacher talaga. Pero hindi mawawala yung dancing kasi sa pamilya ni Papa and sa family ni Mama, lahat kami mahilig sumayaw. Oo. And yung asawa ko din, magaling sumayaw. Of course, di ba? I mean, dating... Abstract ba yan? Abstract dancers. Parehong love daw ni na Marian at Dingdong Dantes ang pagsasayaw at tila minana ng kanilang mga anak.
Si Sia, nahihilig sa sa pagsasayaw, sa pagkanta na yun. Yun ang tinatawag na kota yung anak ko. Lahat ginagawa niya, kumakanta, sumasayaw, Grabe nagpipiano. kumanta, no? Lahat talaga ginagawa ng anak kong yun. Iba't ibang persona ni mamang mo dito. Di ba? Kaya yan isa sa mga dapat yung abangan din. Happy naman si Kapuso Comedy Royalty Pokwang na napasama sa Stars on the Floor dahil sa infectious energy ng judges, ng host na si Alden Richards, maging ng contestants. Can you imagine, ha? 52 years old, oh. Pero kasi nakakabata itong show na to, nadadamay ako sa nila. Enerhiya. And I'm so happy na napasama ako sa show na to. Kasi yung energy nila. Inamin ni Mamang na ilang beses siyang napaiyak dahil sa gagaling ng mga contestants sa Stars on the Floor. Magugulantang kayong lahat. Naka-inspire. Oo, sobrang di mo akalain na kasi they're out of the box. They're out of their comfort zone. Maganda ka ngayon, Mare. Diyos ko ngayon lang. Oh, hindi, lagi naman maganda. Iba talaga kapag nakapag-deport. Bago pa sumalang as a judge, ipinakita na ni Pokwang ang gilas sa pagsasayaw as she took the dance floor sa comedy show niya kagabi sa Music Museum. In her comfort zone din si Mamang sa pagpapatawa, kasama ang mga kaibigang sina comedian Poo, Chad Kinis, at Kapuso singers John Rex at Tala. Nakabuo kasi kami ng friendship. So pagkakaibigan na kayo, nagiging natural na yung batuhan. Nagiging natural na, minsan personal na yung bato. Maraming mga adlib. Oo, may mga puro adlib nga ito. Dapat nga title nito, The Adlib eh. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Bistado sa Maynila ang lalaking sangkot umano sa modus na rentangay. Ang mga nirerentahan niyang sasakyan sa bodega raw ang diretsyo para chap-chapin ang pyesa. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Alias Eric Jan Ortega Bautista. Meron kang alias warrant pa sa kasong karnaping. Ang tagpong ito'y kuha habang inaaresto ng pulisya ang wanted na si alias Eric Bautista sa harapan ng kanyang mag-iina sa kanilang tirahan sa Santa Ana, Maynila. Sige, hindi, doon na. Hindi na, baka pumalag ka pa eh. Gagawa ka pa ng gulo, huwag na. Hindi, wag na. Ang suspect dinakip sa bisa ng warrant of arrest sa kasong paglabag sa anti-carnapping law, makaraang maugnay umano sa modus na rentangay o ang pag-upa ng sasakyan pero sa halip na ibalik, ito'y tatangayin na ng suspect. At ang masakla pa, dinidiretso raw ang mga sasakyang ito sa isang bodega kung saan pinaghihiwa-hiwalay na ang mga pyesa. May mga nabanggit po siya mga area kung saan po niya ito binibigay or nilalagay. No, yun na nga po, sinachap-chap po niya ito at binebenta na sa mga kanyang parokyano or sa mga kanyang future clients. Nagpuntahan sa HPG headquarters sa Campo Crame ang mga umano'y naging biktima ng suspect. Saan ano po nakuha sa inyo? Ano po sa akin? Po? Wigo. L3 sa akin. L3. Kayo po, ma'am. Sa Wigo po. Overall. Yung sir, yung Ranger. Lakat sila, ginamitan ng isang modus umano ng suspect. Hindi ka natatakot pag ang lakas ang loob mo. Totoo talaga. Aminin ko talaga. Isa sa mga naging biktima si alias Ver. Ang problema lang ako sa monthly amortization niya. Ginawa ko, pinarent ko siya, hindi ko nakalkulay yung mga risk. At sa isang raid na isinagawa ng HPG sa isang bodegang pinaghihinalaang imbaka ng mga chap-chap na sasakyan kung saan siya sumama. Ito ang kanyang nakita. Ito po yung takip ng pickup doon sa likod na na-recover. Ito akin to. Ilabas. Para mapicturean natin ng maliwalas. Gate ng suspect, wala siyang kinalaman sa pagtangay at pagchap-chap. Siya lang daw ang umaharap sa mga bibiktimahin nila. Sa madaling salita, boss, sila lahat nakikipagkomunikasyon sa cellphone, social media, telepono. Pag-pipick upin ng sasakyan, sir, ako na pupunta para kunin po yung sasakyan. Kung sila po ay nabiktima, muli bukas po ang ating opisina para po i-cater at matulungan po sila magsampa pa ng additional cases. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, pansamantalang nawala ang epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Pero may bagong low pressure area naman na namataan malapit po sa bansa. Nasa labas yan ng Philippine Area of Responsibility at sa ngayon ay mababa pa ang tsansang maging bagyo.
Pero sabi ng Pag-asa, yung trough o yung extension ng nasabing LPA, magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Bukod sa LPA, patuloy rin ang pag-iral ng frontal system at easterlies. Dahil sa easterlies, maalinsangan pa rin bukas sa mahigit 20 lugar. Ayon sa Pag-asa, 45 degrees Celsius ang posibleng pinakamataas. Danger level po yan, kasama rin ang mga nasa 42 hanggang 44 degrees Celsius. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas, may mga pag-ulan na sa Southern Luzon, pati sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Maging handa dahil mas magiging maulan po pagsapit ng hapon. Halos buong bansa na yan at may matitinding ulan na posibleng magdulot pa rin ng baha o landslide. Sa Metro Manila, bandang tanghali posibleng tumaas ang tsansa ng mga pag-ulan. Maaaring magpatuloy yan sa hapon at may ilang lugar na posibleng ulanin din sa gabi. Kaya huwag kalimutang magdala ng payong, lalo na ang mga commuter. Literal na sumakses ang isang Pinoy sa Canada na mag-uuwi ng 80 million Canadian dollars matapos niyang manalo sa loto. Ang napanalunang katumbas ng mahigit 3 bilyong piso, saan kaya gagamitin ng maswerte nating kababayan? Nakatutok si Mav Gonzalez. I had to wait Saturday, Sunday, Monday, right? So when we went to church, I placed it in my duffel bag and I just like sit down like this, like yeah. Halos walang mapaglagyan ng tuwa ang kababayan nating si Justin Simporio sa Canada nang mapanalunan ang 80 million Canadian dollars na jackpot prize sa Lotto roon. Katumbas yan ng higit 3.2 billion pesos. Kwento niya, kasama pa niya sa pagtulog ang hawak na winning ticket. I placed it in a Ziploc bag. I put it under my pillowcase and then under like a blanket and I hid it. Bukod sa pag-secure niya ng kinabukasan ng kanyang pamilya sa napanalunang pera, for me, it's really like securing my family's future right now. Like, you know, like talk to an advisor, make sure you make that money like make generational wealth. Yeah. Of course. kasama raw sa mga gagawin niya sa pera ang pagtulong sa pagbabayad ng student debt ng kanyang kapatid at ang makapag-retire ng maaga ang kanyang ina. And I have like family set up, my daughter, my wife, my mom. Plano niya rin daw tumulong sa kanilang mga kaanak dito sa Pilipinas, pati na rin sa komunidad ng Surrey, British Columbia, kung saan residente siya ng 4 na taon. We already have set charities like in our brains right now, but just writing it down, we're going to decide once we get to a financial advisor. Then for sure, I want to give back to the community. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nabulabog ng rambol ang karakol o parada ng patron sa barangay Ibayo, Silangan sa Naik, Cavite. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Bigla na lang nagkahabulan at nagsuntukan ang ilang kalalakihan at kababaihan sa gitna ng parada. Ang mga taga-barangay ay kitang pilit namang umawat sa mga sangkot sa gulo. Ayon sa uploader ng video, hindi malinaw ang mitya ng rambulan. Pero base umano sa kwento ng mga saksi, pawang nakainom ang mga nakikisayaw sa karakol na nauwi sa gulo. Mahigit 1 bilyong pisong halaga ng shabu na isinilid sa mga tea bag ang nasabat sa isang subdivision sa Pampanga. Posibleng galing umano ang mga ito sa Thailand, Myanmar at Laos. Nakatutok si Jonathan Andal. Ito na ang pinakamalaking huli ng PIDEA ngayong taon. 155 kilos ng hinihinalang shabu na mahigit 1 bilyong piso ang halaga. Nabisto ito sa bahay sa isang subdivision sa Angeles City, Pampanga kahapon. Wala ho tayong nahuli doon dahil nung time na in-implement po natin yung search, hindi po lumitaw yung subject po natin search warrant. Ang target, isang Chinese national na 1 taon nang nangungupahan sa bahay. Sabi ng PIDEA, miyembro ito ng isang high-value drug syndicate at konektado sa naarestong isa pang Chinese at Pilipina na nahulihan ng 35 kilos ng shabu sa bypass operation sa Angeles City rin nito lang May 14. Sabi ng PIDEA, base sa packaging ng mga shabu na pinagmukhang tsaa, posibleng galing ito sa Thailand, Myanmar at Laos, ang Golden Triangle. We are looking into the possibility na dinaan yan through backdoor channels. Kasi nga naman, based on the profile nung mga nakuha nating droga, no, most likely nanggaling ito dun sa ating tinatawag na Golden Triangle.
If we were not able to confiscate or seize these dangerous drugs, most likely this will fall dun sa ating mga small-time drug peddlers. Noong isang linggo, pinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos na tutukan naman ng mga otoridad ang mga street-level drug personality dahil tinuon daw masyado ang atensyon sa mga big fish sa droga. Sabi ng PIDEA, hindi nila napababayaan ang maliliit na drug suspect kahit may nahuhuli silang malalaking personalidad sa droga. Mula raw ng ibaba ng Pangulo ang direktiba, nakapagkasa na ang PIDEA ng mahigit 300 operasyon, nakahuli ng mahigit 400 suspect at nakakumpiska ng halos 5 kilong shabu at marijuana. At wala raw silang ni isang napatay. Nananawagan ng tulong ang PIDEA, isumbong sa kanila ang mga nagbebenta at gumagamit ng droga sa inyong lugar. Ang kapalit hanggang 2 milyong pisong pabuya. Last week, nagbigay tayo ng rewards. 8 individuals, they were able. 4 doon nakakuha ng 2 million pesos each. Kung meron man silang may turo, successful yung operation, depende sa quantity and quality, they will receive rewards from PIDEA. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa kabila ng panawagan ng mga kritiko kasunod ng isinagawang cabinet revamp. Nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Vicky, nakapanayam ng mga mamamahayag ngayong gabi lamang si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang partisipasyon dito sa 46 ASEAN Summit at isa nga sa mga nabanggit niya ay hindi siya magre-resign. Yan ang tugon ng Pangulo kasunod ng mga panawagan ng kanyang mga kritiko na siya ang mag-resign sa halip na pagbitiwin ang kanyang gabinete. Narito ang kanyang tugon sa hirit na yan. Kung gagawin nyo. At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Sinabi rin ng Pangulo na nagpapatuloy ang maigting na pagsusuri sa performance sa kanyang gabinete at mga heads of agencies. Hindi naman daw kasi para pagpapapogi lang ang kanyang ginagawang cabinet revamp at mas malaliman daw ang kanyang ginagawang performance review. Samantala, kaugnay nito, sinabi ng Pangulo na may napili na siyang hepe ng Philippine National Police pero hindi pa niya inanunsyo kung sino dahil nais raw niya na personal niya muna itong sabihan. Pero ang utos niya, ituloy lang ang pagpapababa ng crime rate at paigtingin ng police visibility para mapanatag ang publiko na sila ligtas sa kanilang mga komunidad. Natanong din ng Pangulo tungkol sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa susunod na linggo. Ayon sa Pangulo, hindi nagbagong kanyang posisyon na ayaw niya ng impeachment pero kailangan na lang hayaang gumulong ang proseso. I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. So, why do I have to keep explaining that I did not want impeachment? Samantala, Vicky, balik Pilipinas ngayong gabi ang Pangulo mula dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. At live mula sa Malaysia, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Nasa Qatar ngayon si Vice President Sara Duterte para dumalo sa iba't ibang aktibidad kasama ang Filipino community. Dumalo sa isang misa ang bise kung saan mainit siyang sinalubong ng mga overseas Filipino workers. Nakatakda ring bumisita ang bise sa isang health center kung saan ilang Pilipino ang nagtatrabaho. Kasama ng bise sa Qatar, si Senadora Amy Marcos na inimbitahan daw niya para sa isang pagtitipon ng mga Pilipino roon. Pagkatapos sa Qatar, nakatakda ring bumisita si Sara kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Netherlands. Sa June 4, inaasahang babalik ang bise sa bansa. 3 linggo bago ang pasukan, problema pa rin ang kakulangan sa mga silid-aralan ayon mismo sa DepEd. Pero kahit tinapyasan ang pondo ngayong taon, tinatarget pa rin daw nilang makapagpatayo ng mahigit 14,000 classroom. Nakatutok si Mariz Umali. Nagsisimula na muling mag-enroll para sa nalalapit na pasukan ng mga estudyanteng ito dahil pasukan na ulit sa June 16. Aminado si DepEd Secretary Sonny Angara na may malaki at matagal ng problema na muling kaharapin ang buong sektor ng edukasyon, ang kakulangan ng mga silid-aralan. We're now at around 165,000 and growing kasi hindi nakakayanan nung
current budget yung to meet the buong bansa kasi yung kakulangan especially sa populated areas like Region 4A, NCR, grabe yung and all these cities actually all over the country. Mataas ang backlog, in the thousands per city. Isa sa mga eskwelahan na kararanas ng classroom shortage, ang Batasan Hills National High School. Ang eskwelahang may pinakamalaking populasyon na estudyante sa buong NCR na aabot sa 17,000. Ang kanilang silid-aralan nasa 92 lang. Para ma-accommodate daw ang lahat ng estudyante, hindi na muna tatanggap ng grade 12 enrollees at magpapatupad sila ng shifting ng klase. Ang resulta, 2 hanggang 3 araw lang kada linggo ang face-to-face classes habang ang natitirang araw ay asynchronous na o online learning. Hindi kumpiyansa rito maging ang kanilang assistant to the principal for the curriculum. Since ang ating mga junior high school or high school students ay supposed to be more on face-to-face. Yung actual learning ang kailangan natin. Performance outcomes ng mga bata babagsak. Deteriorate talaga. Yun ang magiging effect. Ganito rin ang pinatutupad na sistema ng Justice Cecilia Munoz Palma High School. Kaya ang kanilang mga estudyante nag-aalala. Mahirap po kasi may mga nami-miss po kaming lessons. Marami pong lessons po kaming nalagpasan. Tulad po nung sa ASP po, may isang buong module po kaming hindi po na lesson. Kaya po nung in terms of exam, may mga hindi po kami na review po. Ang hirap po mag-thrive if kulang-kulang po yung lessons. Ang kaso tinapyasan pa ng mga mambabatas ang pondo ng DepEd nitong 2025 na aabot sa 12 bilyong piso dahil sa umano'y low fund utilization. Ang tanong, kailan pa makapagpapatayo ng karagdagang mga silid-aralan sa ganitong sitwasyon? It will take us 30 years probably if we work on the current budget. Sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act, aabot sa 28 billion pesos ang inilaan sa DepEd para sa basic education facilities, 7.18 billion pesos para sa pagtatayo ng bagong kindergarten, elementary at secondary school buildings. 6.13 billion pesos naman ang pondo para sa rehabilitasyon, renovation, repair at pagpapaganda ng school buildings sa ilalim ng Repair All Policy. Ayon sa DepEd, ngayong 2025 aabot daw sa 14,268 ang may patatayong silid-aralan ng ahensya. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.